Magandang araw mga idolo. Ang kanyang plano ay matagumpay niyang nagawa kaya naman sinabi ng system na si Kim Sehon ay nakarehistro bilang kasamahan. Dagdag pa ng system na kung may gusto daw si Oh Kang-woo na ipag-utos kay Kim Sehon. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na sa ngayon ay wala siyang ipag-uutos. Hahayaan niya lang raw na lumakas pa ito sapagkat kapag tumagal ay maaabot ni Kim Sehon ang lakas ni Balek. Hindi niya rin daw alam kung kailan lalabas sa gate ang mga demonic monster kaya naman susuportahan niya raw si Kim Sehon para lalo pa siyang lumakas. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ay biglang may tumawag sa kanya. Ang kausap niya ay si Cho Diekyun. Sinabi nito na mayroon daw siyang nakuhang impormasyon. Hindi daw ito kagagawa ng tao sapagkat wala siyang mahanap na bakas ng demonic energy kaya naman ang hinala niya ay isa itong halimaw. Tinanong niya ito kung saan mahahanap ang sinasabi niyang halimaw. Sumagot naman si Cho Diekyun na matatagpuan ito sa B-Rank Gate sa lugar ng Ujeongbu. Pagtapos ng kanilang pag-uusap ay napaisip si Oh Kang-woo na ang demonic monster sa B-Rank Gate ay siguradong malakas. At kapag malakas ang demonic monster ay mas marami din siyang makukuhang demonic energy. Kinaumagahan ay pinuntahan niya agad ang B-Rank Gate. Pagbaba niya sa train ay makikita ang madaming player. Sinabi sa sarili ni Oh Kang-woo na kailangan na niya ng sasakyan. Pagtapos daw ng kanyang gawain ay sasabihan niya agad si Cha Yeonjo para bigyan siya ng sasakyan. Habang naghahanap ng impormasyon gamit ang cellphone ay pumukaw sa kanyang pansin ang dalawang lalaking nag-uusap. Sinabi ng isa na hindi raw sila makakapasok sa gate sa kadahilanang meron daw nangyayaring kakaiba sa loob ng gate. Ang gate daw ay naglalaman ng kakaibang halimaw kaya naman hindi pinapayagan pumasok ang mga player kahit na malaki ang binuong party. Dahil sa mga kaganapan ay nagagalit na ang mga player. Tinanong ng player kung bakit ayaw pa silang papasukin sa gate. Ang mga opisyal ay nagsabi na mayroon daw kakaibang halimaw ang lumitaw sa gate at sa kasalukuyan ay may 10 nang namatay kaya naman para sa kaligtasan ng lahat ay hindi nila papayagan ang player na pumasok sa gate. Nang marinig niya ito ay napaisip siya na ang halimaw sa loob ng gate ay isang demon monster. Sa harap ng gate ay tinanong ng mga reporters kung anong klaseng halimaw ang nasa loob ng gate. Sinabi naman ng isang opisyal na base sa kanilang impormasyon ay nahahawig ito sa leon. Nang marinig ito ni Oh Kang-woo ay nasisiguro siya na ang halimaw sa loob ng gate ay ang Burr. Ang Burr ay ang isa sa pinakamalakas na halimaw sa Second Hell. Ang anyo ay nahahawig sa leon ngunit may 5 paa. Ang Burr ay may kakaibang hilig na tinatawag na full stomach. Anumang laki ng biktima basta't makakain ito ng 5 nilalang sa isang araw ay hindi ito mananakit kapag hindi sinaktan. Sa mga kaganapan ay naalala niya ang kanyang karanasan nang ang Burr ay pumunta sa First Hell para maghanap ng biktima ay labis siyang natakot at kapag iniisip niya ang mga araw na yon ay para siyang masusuka. Base sa sinabi ng opisyal ay mayroon ng 10 namatay kaya naman napaisip siya na ang Burr ay 2 araw pa lang ang lumipas nang lumitaw ito sa gate. Habang nakangiti ay sinabi sa sarili na madali lang raw ang kanyang gagawin sapagkat kailangan niya lang magsama ng 5 tao para maging biktima at kapag natulog na ang Burr ay papatayin na niya agad. Dahil bawal pumasok sa gate ay tinawagan niya si Cha Yeonjo. Sinabi niya na gusto niyang pumasok sa B-Rank Gate ngunit ayaw magpapasok ng mga opisyal. Tinanong siya ni Cha Yeonjo kung ang gate na kanyang tinutukoy ay ang B-Rank Gate na matatagpuan sa Ujeongbu. Sumagot naman si Oh Kang-woo at sinabi na importanteng makapasok siya sa gate. Pinapaalam ko sa iyo na mahal ang iyong babayaran, wika ni Cha Yeonjo sabay na sinabi na ibigay sa opisyal ang cellphone. Binigay niya ito sa opisyal at sinabi na gusto siyang makausap ni Cha Yeonjo ang guildmaster ng Red Rose Guild. Pagbigay niya ng cellphone sa opisyal ay narinig ng mga tao ang kanyang sinabi kaya naman nakuha niya ang atensyon ng lahat. Pagkatapos ng pag-uusap ay sinabi ng opisyal na maaari na daw siyang pumasok sa gate. At kung sakali man daw na matalo niya ang halimaw sa loob ng gate ay kailangan niya mag-provide ng impormasyon. Nang marinig ito ng lahat ay labis silang nagtaka sapagkat base sa kanilang pagkakaalam ay hindi pa tumatanggap ng bagong player ang Red Rose Guild. Sa dami ng tao ay may isang grupo ang pumukaw sa atensyon ng lahat.
Sinabi ni Kang Sang-so na kung ang miyembro raw ng Red Rose Guild ay pinayagan makapasok ay ganun din sila sapagkat sila daw ay miyembro ng Mir Guild. Dagdag pa ni Kang Sang-so na kung si Oh Kang-woo raw ba ang sinusuportahang player ng Red Rose Guild. Nakatanggap man raw si Oh Kang-woo ng unique rank equipment ngunit hindi daw ito binigyan ng party kaya naman nagpapatunay daw ito na mahina ang Red Rose Guild. Sa kabila ng masasamang sinabi ni Kang Sang-so ay tumawa lang siya sabay na sinabi na mas gusto niyang mag-isa kaya hindi niya tinanggap ang alok na party ng Red Rose Guild. Ngunit si Kang Sang-so ay wala pa rin planong tigilan si Oh Kang-woo at sinabi na base sa kanyang narinig ay pumasok si Oh Kang-woo sa C-rank gate ngunit wag daw itulad ang B-rank gate sapagkat ang mga katulad daw niya ay madaling mamatay. Dagdag pa niya na kung bakit biglang natahimik si Oh Kang-woo ay dahil na rin sa takot. Tumawa pa ito ng malakas at sinabi na kung sasama si Oh Kang-woo sa kanilang party sa pagpasok sa gate ay hindi siya mamamatay. Sinagot naman ito ni Oh Kang-woo ng masayang ngiti at sinabi na talagang natatakot siya na pumasok mag-isa. Kaya naman sasama na lang daw siya sa party sa loob ng gate. Sa kanyang sinabi ay nagtaka naman ang miyembro ng Mir Guild sapagkat siya daw ay walang hiya habang si Oh Kang-woo naman ay nagbibilang na ng biktima para ipakain sa bar. Ang party ni Kang Sang-so ay nabibilang sa 6 ngunit okay lang wika ni Oh Kang-woo sabay na sinabi na sisimulan na niya ang plano. Bago magsimula ang lahat ay makikita si Kang Sang-so sa isang sulok na may hawak na cellphone. Ang kanyang kausap ay si Kim Young-hoon ang Vice Guild Master ng Mir Guild. Inutusan siya ni Kim Young-hoon na pahiyain daw si Oh Kang-woo sa harap ng maraming tao at huwag daw kakalimutan na ang Mir Guild ay mas malakas sa Red Rose Guild. Ang kanilang plano ay hindi gumana sapagkat si Oh Kang-woo ay walang hiya. Ang kanilang plano ay pahiyain si Oh Kang-woo sa harap ng mga tao ngunit sila pa ang naging masama sa mata ng mga reporters. Tinawag ni Kang Sang-so ang kanyang kasamahan para pumasok na sa gate. Habang si Oh Kang-woo naman ay natutuwa sapagkat meron na siyang nakuhang biktima. Pagpasok nila sa gate ay tinanong ni Oh Kang-woo kung paano nila huhulihin ang halimaw. Nagtatanga-tangahan ka ba o sadyang tanga ka lang talaga wika ni Kang Sang-so kay Oh Kang-woo. Dagdag pa ng miyembro ng Mir Guild na basura talaga ang Red Rose Guild hindi katulad ng kanilang guild. Ang guild master ng Mir Guild ay si Kim Jae-hyun na nagmamay-ari ng conglomerate Mir Electronics at naging player kasabay ang kanyang anak 5 taon na ang nakalipas. Dahil sa maraming pera ay mabilis na lumakas si Kim Jae-hyun at nagpatayo ng Mir Guild. Napaisip siya na kapag pinaglaban niya ang dalawang guild ay makakakuha siya ng maraming pera. Ngunit hindi niya daw gagawin yun sapagkat may silbi pa ang Red Rose Guild sa kanya. Dagdag pa niya na hindi niya papatayin ang taong tumutulong sa kanya. Kung meron man daw siyang papatayin yun ay ang Mir Guild. Napasigaw ng malakas si Kang Sang-so sapagkat hindi nila makita ang halimaw. Dagdag pa niya na tanga si Oh Kang-woo at si Cha Yeon-ju daw ay nakakaawa. Natatawa naman ang mga miyembro ng Mir Guild sapagkat hindi daw tatagal ay masisira din ang Red Rose Guild. Habang si Oh Kang-woo naman ay hinawakan ang pader sabay na ginamit ang Power of Omniscient. Gamit ang Power of Omniscient ay nakita niya ang Burr sa kabilang silid. Ang Burr ay naglalaway nagpapahiwatig lang na hindi pa ito kumakain. Kaya naman ginamit niya ang Power of Temptation. Ang Power of Temptation ay nilagay niya sa katawan ng mga miyembro ng Mir Guild. Labis naman ang kanilang pagtataka sapagkat nalalanghap daw nila ang masarap na amoy. Pagkatapos niyang gamitin ang Power of Temptation ay naghanda na sila dahil may narinig silang tumatakbo. Habang abala ang lahat ay sinabi ni Kang Sang-so na huwag makialam si Oh Kang-woo sa laban para wala daw siyang masabi na kasama siya sa pagpatay ng halimaw. Sa sinabi nito ay tumawa si Oh Kang-woo sabay na sinabi na ang mga katulad niya ay ang taong madaling mamatay. Sa kanilang pag-uusap ay bigla na lang lumitaw ang halimaw kasabay ng pagkamatay ng kanyang kasamahan. Natulala ang party sa kanilang nasaksihan. Ang kanilang party member ay kinain ng halimaw habang si Oh Kang-woo ay nasisiyahan pa. Ang party ay nagsimula ng umatake. Ngunit dahil sa bilis ay hindi nila ito matamaan. Sa lakas ng Burr ay hindi na namalayan pa ni Kang Sang-so na ang kanyang kasamahan ay binabawian na ng buhay. Ang mga pangyayari ay lihim lang na pinagmamasdan ni Oh Kang-woo.
Sa kabilang banda ay ginamit ni Kang Sangso ang buo niyang lakas. Ang pagkakataong ito ay hindi na nila pinalagpas at sinugod ang halimaw. Bago pa man sila makalapit ay nawalan na ng buhay ang dalawa niyang kasama. Habang pinagmamasdan ang kanyang kasamahan na wala ng buhay ay sinabi sa sarili ni Kang Sangso na ang pinakamalakas niyang skill ay hindi man lang nagtamo ng pinsala. Ang babae naman ay humingi ng tulong ngunit tinawanan lang ito ni Oh Kang-woo. Talagang nahihibang na si Kang Sangso at mula sa itaas ay ginamit niya ang single flash. Ang pinakamalakas niyang pag-atake ay napakahina sa mata ng halimaw. Sa lakas ng pagtilapon ay kakaiba ang kanyang posisyon. Ang plano ni Oh Kang-woo ay matagumpay at kinain ng Burr ang kanyang kasamahan. Si Oh Kang-woo ay pumunta sa ulo ng Burr at sinabi kay Kang Sangso ang kahinaan ng halimaw. Habang nasa ulo ng Burr ay ginamit niya sa magkabilang kamay ang Power of Dark Spear at Power of Hellfire. Pinagsama niya ang dalawa at sinabi sa sarili na kailangan niya patayin ang Burr sa isang tira lang. Sa pinagsamang kapangyarihan ay nakabuo siya ng bagong skill na tinatawag na Bident. Habang nasa taas ay sinabi ng system na nakuha niya ang Bident na rank S at sa lakas ng pinagsamang skill ay napasigaw ng malakas ang Burr. Kasunod nito ay ang malaking pagsabog. Pagkatapos niyang patayin ang Burr ay sinabi ng system na napatay niya daw ang B-rank cracks fragment at tumaas ng 6 na bilang ang kanyang level kaya naman naabot na niya ang 5th awakening. Dagdag pa ng system na naabot na niya daw ang kondisyon dahil ang kanyang demonic energy ay umabot na sa 6 na po kaya naman nabuksan na niya ang extreme demonic delay. Napaisip naman si Oh Kang-woo kung ano ang extreme demonic delay dahil ngayon pa lamang ito narinig. Nang tinignan niya ang system ay ang extreme demonic delay ay ang unang hakbang para maging demonic god. Mapapansin din sa system ang tatlong kondisyon, ang isa ay kailangan niya daw ma-reach ang 60 demonic energy at ang dalawa naman ay wala pang nakakaalam. Nang malaman niya ito ay napaisip siya na sa tagal niya sa impyerno ay ngayon pa lang niya ito narinig ngunit ang pakiramdam niya ay magbibigay ito ng malakas na kapangyarihan. Dagdag pa niya na kapag magpatuloy ang ganitong gawain ay malalampasan niya ang pagiging Demon King at maaari pa siyang maging Demonic God. Sa kanyang pag-iisip ay napagdesisyonan niya na gamitin ang gluttony. Sa pagtaas ng demonic energy ay mapapansin ang malaking pagbabago. Habang ginagamit niya ang gluttony ay tinanong siya ni Kang Sangso kung anong klaseng tao siya. Pagtingin niya ay napangiti na lang siya. Habang papalapit ay takot na takot si Kang Sangso sabay na sinabi na huwag siyang lumapit. Papatayin mo ba ako, nanginginig na bigkas ni Kang Sangso? Bakit ko naman papatayin ang aking party member, wika ni Oh Kang-woo. Dagdag pa niya na may kailangan pa daw gawin si Kang Sangso kaya naman hindi pa siya pwedeng mamatay. Tinanong naman siya ni Kang Sangso kung ano ang kanyang gagawin. Sinagot naman ito ni Oh Kang-woo ng masayang ngiti at sinabi na meron lang siyang tatanungin. Tinanong niya ito kung sinong tanga ang nag-utos sa kanila para asarin siya. Napaisip siya na ang mga impormasyon mula sa kanyang ginawa ay alam ng party kaya nasisiguro siya na meron sa kanilang nag-utos. Dahil ayaw magsalita ay nakatanggap ito ng malakas na sipa sabay na tumilapon sa malayo. Habang duguan ay tinanong niya ulit ito at sinabi naman ni Kang Sangso na si Kim Yang-hoon ang nag-utos. Dahil noon daw ay sinubukan ligawan ni Kim Yang-hoon si Cha Yeon-jo ngunit mapait ang sinapit. Simula noon ay malaki na ang galit ni Kim Yang-hoon sa Red Rose Guild. Tinanong niya si Kang Sangso kung meron ba siyang picture ni Kim Yang-hoon. Nang makita niya ay naisip niya bigla na kahawig ito ni Kim Se-hoon. Labis naman ang paghingi ng tawad sapagkat sinusunod niya lang daw ang utos. Ngunit natutuwa ka naman habang ginagawa mo ang pinag-uutos, wika ni Oh Kang-woo. Ngunit ang lahat daw na nangyari ay kakalimutan niya basta sumunod lang siya sa kanyang pinag-uutos. Dagdag pa niya na hindi mahirap ang kanyang ipapagawa at sa katunayan ay ikakabuti pa ito ni Kang Sangso. Paglabas nila sa gate ay sinalubong sila ng maraming reporters. Kumuha ng litrato habang hinahanap ang iba nilang kasamahan. Biglang sumigaw si Oh Kang-woo na tumawag ng ambulansya para maligtas si Kang Sangso. Tinanong siya ng reporter kung ano ang nangyari kay Kang Sangso. Sinabi naman niya na inatake ito ng halimaw sa loob ng gate. Dagdag pa niya na ang ibang kasamahan niya na pumasok din sa gate ay patay na.
Kahit nawawala ng hininga ay pinipilit na humingi ng tulong ni Kang Sang-soo na pinipigilan naman niya. Habang nalulungkot ay sinabi ni Oh Kang-woo na ang hero na tumalo sa halimaw at nagligtas sa kanyang buhay ay walang iba kundi si Kang Sang-soo. Ang buong istorya ay gustong malaman ng reporter. Sinabi niya na pagpasok pa lang nila sa gate ay nakaramdam na agad sila ng panganib. Hindi nagtagal ay nakasalubong nila ang malaking halimaw. Dahil alam nilang delikado ay napagdesisyonan nila na tumakbo na lang, ngunit si Kang Sang-soo ay hindi pumayag sapagkat makakasakit pa daw ang halimaw ng mga inosenteng tao. Ngunit ang kanilang bilang ay hindi sapat at sa isang iglap lang ay nawalan ng buhay ang kanilang kasamahan. Dahil sobrang mapanganib ay sinabi ni Kang Sang-soo na tumakbo na lang ako at haharapin niya ang halimaw ng mag-isa. Dahil na rin sa takot ay hindi ako umalis at nanood na lang hanggang matapos ang laban. Ang laban na yun ay nakataya ang kanyang buhay, ngunit sa huli ay nanalo ang magiting na si Kang Sang-soo. Matapos gumawa ng kwento ni Oh Kang-woo ay nagpipilit na humingi ng tulong si Kang Sang-soo. Pinigilan niya ito at sinabi na huwag nang magsalita at hintayin na lang ang ambulansya. Tinanong siya ng reporter kung ano ang masasabi niya sa maling pakikitungo ni Kang Sang-soo sa kanya. Habang naiiyak ay sinabi ni Oh Kang-woo na kaya yun ginawa ni Kang Sang-soo dahil concern lang ito sa kanya. Nais lang daw ni Kang Sang-soo na maging alerto siya sa lahat ng oras. Dagdag pa niya na si Kang Sang-soo ang totoong hero sa lahat. Ang kwento na kanyang nilikha tungkol sa magiting na si Kang Sang-soo ay lumabas sa iba't ibang balita. Nasasad din na si Kang Sang-soo ay nahaharap sa coma.